Ay, magandang gabi ho mga boss, mga kamping, mga bunyog. Alas 6 ng gabi ho rito. Oo. Salamat sa dumadagdag na subscriber, no? Magbigay lang ho tayo ng reaction dito kay Alice Go na naman, no? Go! Napanood nyo naman ho siguro yung hearing sa Senado kanina, no? At masakit ho ulo ko, wala akong maintindihan. Balik ho tayo ito sa Banban. One day ago ho ito eh. At meron ho itong 148,000 views. Medyo controversial ngayon si Mayora. Hindi mo pa kilala? Ay, hindi. Kasi si Mayora, kasi yung kapitbahay ko dati, si Kapitan, yung umabol ng mayor. Katapat ko yung bahay namin sa Lapas eh. Ayun. Ayan, talagang tumutulong sa ano yan, sa kapwa niya, yung si Kapitan. Oo, ngayon, umabol ng mayor ngayon. Eh, sabi niya nun, ayaw na raw umabol. Inano lang namin siya na ahabol siya. Ayun, umabol. Ayun, nung pagkahabol niya ganun, alam ko sigurado mananalo ka na, sabi ko, dahil wala akong alam na kalaban mo, sabi ko. Ngayon, nung si Feliciano naman, biglang nag-ano sa ano, oh. Yun ang inano niya si Alice Go, hindi ko kilala. Hindi namin kilala, biglang lumitaw. Oh, bigla siya lumitaw, hindi namin kilala yan. Sino? Si Alice Go, hindi ko kilala talaga. Kasi imagine, 61 years na ako dito. Oh. Oo nga eh, kasi maliit lang naman ang Banban eh. Maliit lang. Oh. Mula tulay at saka dito sa boundary ng Kapas. Oh, lapit-lapit lang. Sa yung mga tao dito magkakilala ba? Halos lahat ng tao rito magkakilala. Pero ano ibig sabihin yun? Kung halos lahat ng tao magkakilala, pero ikaw hindi mo kilala si Alice Go? Hindi ko kilala. Hindi mukha man, hindi ko pa nakikita yung mukha niyan eh. Sa ano lang, sa Malacanang lang, nung ano yun ni Hontiveros. Doon ko lang na nabalita na nakuan. Oh. Doon ko lang na. Yung pamamalakad niya, una, maganda yung pamamalakad niya. Maganda yung kanya. Eh, siyempre, may pera yan eh. Oo, tama. Ikaw ba naman, hindi mo ba ayusin yung bayan mo kung... Daming pera niyan eh. School supply lang ang binibigay doon sa ano. Eh, maliit lang na palang bayan niyan. Hindi kayang-kaya paikutin yan, di ba? O tuloy. Pero sa tingin mo saan siya galing? Saan siya galing? Yun ang hindi ko alam kung saan siya galing. Biglang lumitaw. Yun ang kung ko sa kanya. 61 years na ho itong ini-interview na to. Na taga dyan, taga Banban. O, hindi ko alam kung saan yan galing. Di ba? Sabi niya, oh. Kaya na inano ko yung mga kababayan ko na bakit binoto nila yung Chinese, sabi ko. Oh, Chinese eh. Oh, ngayon mas mahal nila yung Chinese kaysa kababayan nila na ipinanganak dito sa Bamban. Oh. Tapos tayo, kasi di ba yung mga tinanong sa kanya sa Senado, hindi niya alam. Oh, laging hindi ko alam yung berde. Oh, yung birthday niya pagkatapos na ano ng 17 years pa lang bago siya na ano sa PSA. Oh. Kapag di paniwala ba yun? Siyempre magtataka ka bakit nung akong sinilang na ako eh nagkaroon na ako ng 1 taon lang may birth certificate na ako eh. Oh. Yun nga hindi namin alam eh. Kahit yung tatay niya hindi ko rin kilala eh. Tapos siya, hindi rin daw niya kilala yung nanay niya. Yun nga, ang kuwan, imposible naman na bakit alam niyang nag-iisang anak ng nanay niya. Pagkatapos nung inano ni Hontiveros, may kapatid pala siya sa ano. So medyo iba-iba yung kwento. Kaya nga, yun, doon lang makikita mo na parang nagsisinungaling eh. Yun ang kung sa kanya. Bakit di niya sabihin yung totoo kung saan siya galing? So, I'm sure hindi lang naman ikaw yung may ganyan na sa loob meron din nagabamban na ganyan rin ang iniisip. So anong gusto na sabihin kay Mayora? Ang kay Mayora, marami siyang natutulungan dito kung lang. Siyempre, pag may ayuda, binibigyan yung mga tao. Ganyan. Yun ang kanyan para maging matamis siya sa mga tao.
Pero hindi ko nakitang yung nung 23 ay nang hindi pa siya hindi siya lumitaw. Nang hindi pa siya kandidato, hindi wala siyang doon. Dapat magpakilala ka muna bago ka habol ng kon, di ba? Tama. Umpisa sa konsyal, kapitan, ganyan. Kaso biglang mayor. Iniisip ko, sino ba yung alis Go na yun? Sabi ko, wala akong alam na alis Go na gano'n. Yung may kilala ko dito, yung mga Chinese, Berting Go. Go yun. G-O. Go. G-O yun. Hindi Go. Yun. Yun ang kilala namin talagang mga Chinese dito. Yung bang po, maliit siya na bayan lang eh. Masasabi niyo ba na Ito pa isa. Opo. Noon po, pero ngayon marami na rin dayo rito. Marami nang upahan ngayon dito, tsaka yung mga ibang marami na rin ibang langit? lahi. Ano po mga langit? Ba, yung mga Bisaya, yung iba nang upahan dyan, nakatira na rin dyan. May mga foreigners po ba? Wala. So, kaya, masasabi mo ba na kaya sabi mo nyo Hindi po. Hindi po ako familiar sa akin. Kailan nyo na po nakilala sa inyo? Noong pong humabol sila ng yung sa politiko, yung sa mayor, nung humabol siya ng mayor. Pero paano niyo po pinakilala yung sarili niyo sa mga constituents, mga kalabayan? Ano po pagkakilala niyo? Ay, dyan po, naglalakad-lakad siya dyan na sa mga paris dito. Minsan, malayo po sa kanila eh. Minsan pumunta rin sila rito nung halalan. Ano. Pero kumusta naman po ako? Maganda po. Sa mga tuwid talagang tong si Alice Go, mahiwaga ho, no? Ito yung Mayor Go, after the Senate hearing, maraming sumalubong sa kanya. At ako po ay isang Filipino. Yun lang po. At lalo na po, hindi pa ako spy. Okay, yan. Ulitin mo, Mayor. Ano sinabi mo? Ako po ay isang Filipino at hindi po ako spy. Thank you. So yung sinasabing Natural, alangan naman aminin mong spy ka. Alangan naman sabihin mong inchik ka. Yun na nga pakilala mo. Kaya ka nakatakbong mayor. Kasi ikaw Pilipino. Sabi ng birth certificate mo na puro hindi paniniwalaan sa sa Senado yung birth certificate niya dahil sobrang gulo. Siguro napanood niyo naman mga friend, di ba? Maghapon nga 4 na oras yata. Ito pa siya. Medyo hindi ko Karen talaga Davila kaya. Hindi ko po kayang sabihin on camera yung aking privacy. Ayaw ko po ma-judge po ako ng tao. At lalong-lalo na po, ayaw ko pong sabihin sa akin ng tao, aanakin ng katulong. Ayaw ko po yun. Actually, nagpapasalamat na rin po ako, Ma'am Karen. Before nangyari to, galit po ako sa biological mother ko. Kasi iniwanan niya ako Ba't mo sinabi yan kanina? Hindi mo sinasabi. Dapat kanina. Pero after this po, Ma'am Karen, gusto ko po siya makita. Gusto ko po makita sa mata niya na sabihin po niya sa akin, mahal niya ako. Gusto ko po sabihin niya sa akin. Paki-roll yan? Naka-roll ba? Okay. So, paano ngayon ito? Ang nanay mo, hindi mo siya ever nakilala. Anong gusto mo mangyari ngayon? Actually, Ma'am Karen, before nangyari to, ayaw ko man siya makita. Ayaw ko man siya makilala. Ayaw ko po kasi maging liar. Yun naman po yung totoo. Ayaw ko po siya makita. Ayaw ko po siya makilala. In fact, galit ako. Iniwanan ako Pero ngayon po, Ma'am Karen, siguro blessing in disguise na rin po. Gusto ko po siya makita. Alam nyo, sa boses pa lang nito, pag mahina ho naturalesa nyo, talagang laglag kayo Tsaka mahusay yung artista kaya sa China to. Gusto ko po siya mahanap. At gusto ko rin po makita ng kanyang mata. Gusto ko po makita sa mata niya na sabihin po niya sa akin, mahal niya ako. Niwanan man niya ako ng 38 years ago, siguro po para sa ikakabuti po sa aking future. Pero ngayon po gusto ko po maramdaman at makasaman man lang ang aking sariling
biological mother. So hahanapin mo na siya. Actually, Ma'am Karen, hinanap ko. It's so happy, hindi ko lang po nakita. Baka naman po, by this time, makita ko po siya. Ibig mo sabihin, hinahanap mo nanay mo all these years? Hindi po, Ma'am Karen. Alam ba ng tatay mo? Hindi po. Inumpisan ko po siya hanapin after election. In fact, yung doktor ko nga po, yung MHO ko po sa munisipyo, si Dr. Lial, minsan nga tinanong ko po siya, sabi ko, Dok, taga saan ka? Sabi niya sa akin, taga Santa Ignacia. Sabi ko, wala kang kakilala sa Tarlac? Sabi niya, baka nga kamag-anak kita eh. Sabi niya, binibiro ko po sila ng gano'n. Hindi man po naging successful ang aking paghanap doon sa biological mother ko before. At sana po, ngayon po, makita ko po ang sarili ina, makita ko po yung biological mother ko, at maramdaman ko po, Ma'am Karen, na mahal din niya ako, at maramdaman ko rin po na meron din po akong sariling nanay. Ito, konti lang doon sa hearing. Sa hearing na ito, madami ng spekulasyon, madami na ang kung ano-anong teorya sa nahalal na mayora ng Bamban. While the answers are not conclusive yet, what is clear is that there are enough red flags to warrant further scrutiny. Paano po kami hindi magdududa, mga kaibigan? Pero nung binanggit ni Mayor sa sa totoo lang, Senador Ronteveros, pag hindi ka nagduda dyan, sa mayor na yan, pwede kang tawaging tanga. hearing na ang nanay niya ay si Amelia Guo, ano po ang mga pangalan ng inyong mga magulang? Ang nanay ko po si Amelia Lial po. At ang ama po ninyo? Angelito Go po. And by the way, sabi niya sa interview niya kay Karen Davila na nakita lang niya ang pangalan ng nanay niyang kasambahay na nakasulat sa birth certificate niya, suggesting na tama ang pangalan ng nanay sa birth certificate niya na Amelia Guo din. Pina-check namin agad sa PSA ito at ito ang aming nakita. Tapos, nakalagay sa birth certificate niya na married ang mga magulang niya. Pero, Hindi sa makatuwid, mga boss. Pinakasalan ng tatay niya, yung katulong. Yung kasambahay, di ba? Married eh. Mukhang si may killer ang tatay nito, si Alice Guo. marriage record din. Mamaya, mas lalaliman pa natin ang pagtanong natin dyan because we will show that both her stories, the one in the May 7 hearing and the new one before Ms. Karen Davila, are riddled with holes. Hindi po ba dapat natin siyasatin ang identity ng isang tao na bago maging mayor ay co-incorporator sa Baofu, ang dalawang hinabla ng Singapore Court? Mahaba po yan. Pero karamihan ng sagot dyan, itong si Go, tungkol sa kanyang pagkatao, puro sabi daw ng tatay niya. No? At yung natanong din ni Senador Jingo Estrada, paano siya nakabili ng helicopter, ng chopper, ganon, at yung McLaren, mga ganyan, na kotse, whatsoever. Marami ho siyang nabili. Mga sasakyan, mga ganito. At simpleng buhay lang daw siya, sabi niya. Mga boss. Ito, sa totoo lang, dapat hindi na to hindi na to agpasan eh. Kasi, maliwanag naman na puro kasinungalingan lang yung sinasabi. Mga pren eh. Kung meron tayong tinatawag na conman, ito si Alice Go, conwoman, magaling magsalita. Oo. Talagang iikot ka. Hindi kaya may connection to kay Kibuloy? Bibilib ka. Napanood ko yung mga ibang nito eh.
Pag ito pumunta sa isang lugar, sa isang barangay, lahat po ng matatanda na senior citizen, nagmamano. Kumbaga sa ano talagang magaling na artista. Pag nakakita ng bata, kinakarga. Ha? Pero yun nga, hindi siya kilala. At ang nag-endorse sa kanya para tumakbo bilang mayor daw, yung dating mayor na hindi na yata, parang incumbent mayor nung nakaraang administrasyon. No? Ayun na sinasabi, mahal niya ang Pilipinas, mga ganito. Alam niyo lahat na incheck. Mahal nila Pilipinas. O tignan niyo sa sobrang pagmamahal sa Pilipinas, sinuswapang na yung West Philippine Sea na ayon sa UNCLOS, hindi sa kanila. Pero anong ginagawa sa sobrang pagmamahal ng mga incheck sa Pilipinas? Aba, bawal na pumasok doon. Huhulihin na raw yung may-ari. At ang huhuli, yung nanonwapang. Sila na ang trespasser, sobrang pagmamahal sa Pilipinas, sila pa matapang. Di ba? Mga friend, ang nangyari ho rito dahil doon sa nito si Digong, siya ho lahat ang itong mga pogo na to, nung panahon niya ito nakapasok ang dami. At wala hong ayon sa balita, wala hong tulong. Kung hindi pinsala ang naging marami na hong mga friend. Baka nga sabi nila Ronald Llamas baka pagdating na magulat na lang tayo, province of China na tayo dahil yun nga sakop na tayo halos May mga estudyante na nandun sa Cagayan na katutok doon sa EDCA site sa Cagayan. Bakit? 1,000. Pero ang edad 33. Estudyante 33. At maraming nakapasok na rin ho rito na tinatawag na parang senior citizen na magpupurgod na rito para dito na raw mamumuhay dahil parang na sila dito yung bumibili na may binibili na silang mga property whatsoever. Ang edad 33 pa rin. Kumbaga sa mga friend, illegal Kanina tinatanong yung mga taga PSA, ganito, paano nakakuha ng ganitong klaseng certificate, birth certificate to, ganyan. Puro fictitious talaga. Ayaw daw niyang malaman na anak siya ng katulong. Paano anak ka ng katulong? Pinakasalan ng tatay mo yung katulong sinasabi mo. Ilan kayong magkakapatid? 3 pala kayo sa original na nahalungkat nila Senador Risa Hontiveros. 3 silang magkakapatid sa iisang ina. Paano sinasabi niya doon kay Karen Davila na iniwan siya ng nanay niya? Di ba? Alam niyo mga boss, kung talagang didiinan nito ipatawag nila yung tatay niyan, si Alice Goo na sinasabi, para makita nila at matanong nila kung anong klaseng negosyo meron yung kanyang ama. Di ba? Negosyante raw tatay niya Gaano kalaking negosyo ang pag-aari ng tatay niya sa Fujian, China. Fujian, taga Fujian daw tawagan niya yung tatay niya para isupwena nila yung tatay niya. Kung hindi, mapipilitan kaming yung anak mo, tatanggalin na bilang mayor, whatsoever, at i-deport sa China. Pag gano'n siguro ang naging kung ikaw man ang ama, sasabihin mo buong katotohanan. Kasi, ang sinasagot ni Go sabi ng tatay ko. Puro sabi ng tatay ko puro tatay ko. Paano mo, sabi ni Jinggoy, paano mo nabili itong ganito kamahal na sa kumuha ng pera? Nag-ipon po ako, 14 years old pa lang po ako, nag-aanap na po ako, nag-aalaga po ako ng baboy, meron po kaming gawaan, namimili po ako ng mais, may gawaan po kami ng feeds, o kung ano-anong ganon. Masyado hong kababalaghan yung kanyang kwento. Na yun nga, lulusot ho talaga yun doon sa mga taga-Banban. Pero doon sa isang matanda, hindi pa nga lumusot, di ba? Yung mga kwento niya, dahil 61 years na raw siya sa Banban, hindi niya kilala yan. Nabigla na lang daw lumitaw, tumakbong mayor, na hindi man lang nag-barangay
gawad o barangay kapitan. Hindi man lang nagpakilala, basta lumabas na lang daw. Pasingaraw yung tatay niya, hindi pa nila nakita eh. Maiwaga, mga boss. Pero yun ako, kung talagang didiinan nito, dapat ang ipatawag dito, yung tatay. Kasi yung tatay ang yung tatay daw ang nag-apply ng birth certificate niya. Na ganito, dinignan naman sa PSA, wala namang record na kinasal sila. Pero doon sa birth certificate nito si Alice Go, married. Yung sinasabi niyang nanay niyang kasambahay, saka yung tunay niyang ama. Magulo, para parang bulbul na kalat ni bulbul ng kabayo. Patay tayo dyan. Yung naman, tinatanong, ano ba ang negosyante po ang tatay ko? Anong klaseng negosyante? Sobrang yaman eh. Hindi naman basta negosyante, sobrang yaman. Sobrang yaman. Dito maraming negosyante, malalaking negosyante rito eh. Bihira may nakakabili ng chopper. Mantakin mo yung chopper. Gagawin daw, nagsuyo niya, negosyante po kasi ako. Kung may taxi po sa lupa, gusto ko magkaroon ng taxi sa Panghimpapawid. Ayun, ganito. Tapos, asa na, binenta ko na ho, ganito. Talagang con woman, magaling ang Tsaka hindi ho yan ang galaw. Sa totoo lang, no, mga friend. Hindi ho hindi ho nag-eskwela eh. Tinuruan lang daw siyang bumasa, sumulat eh, at saka magkwenta eh. Parang ganun lang eh. Hindi ho lumalabas, nandun lang daw siya sa farm. Saka lang sabi nung matanda, di ba? Saka lang namin nakita yan eh, nung Hindi nga namin kakilala, hindi na kilala eh. Meron ako kilala, Go, pero G-O sabi. Pero hindi yung ganyang Go. Dapat yan. Lahat na sinasabi, espiya ka ba? Hindi ako espiya. Siyempre lang na maminin, di ba, mga boss? Kalokohan. Pero yun nga, ang pwedeng pinaka-didiinan nila dyan, kung totoo. Mantakin mo mga kasama niya sa negosyo, puro mga fugitive, nung radio Pogo sa Tarlac, sa Banban, di ba? Hindi niya raw alam. Milyon na pinag-uusapan ng negosyante mo, hindi mo bibusisiin kung anong klase yung kasosyo mo. Katangahan yan. Magulo yan. Ang makakapagbigay lang ho ng talagang klarong istorya, yung sinasabi niya, si Alice Go, na tatay niya. Na ayon sa tatay ko. Puro na sinasabi niya kanina eh. Pag medyo tanong personal, ang tuturo niya, yung tatay niya. Jeff Ramos na, shout out. Agnes Tester, shout out. Ito yung comment niya po sa akin tungkol doon sa mga nagbitaw na mga honorables na senador sa kanilang mga kumiting hinahawakan. Lahat ng mga trapo magsialisan na, sabi ni ni Agnes. Agnes ulit Bitiw pa more, mga trapo, kailangan ng inang bayan, mga mapagmahal na totoo. Al-Ulalia, shout out. Hindi naman para sa bayan ang pakay ng mga nakaupong senador. Mga nakaupong senador ngayon, kundi mga pansariling interes lamang. Tanging si Madam Risa lamang ang karapat-dapat dyan. Magandang mag-resign na silang lahat sa pagkasenador at magpa-snap election. Totoo. Good day sa Rox at sa mga ka-warriors. God bless. At saka isama doon sa snap election kung Librado Ludovico, shout out. Kung gusto pa nilang manatili itong si Sara bilang DepEd Secretary, di ba? Snap election na rin lang sinasabi mo, Al-Ulalia, di ba? At saka yung pa, isama na rin sa snap election yung sino ang gustong bumalik tayo sa ICC bilang miyembro ng ICC. At yun nga, kung pwedeng maki-operate sa ICC, dapat, di ba, Al-Ulalia, yan ang tanong sa snap election. Mano-mano na yan, hindi na dadaan sa machine, di ba? Di ba? Roberto Sayat Sr., shout out. Mga senador na sumabay sa pag-quit ni Subiri, tanggalin lahat yan. Tuta ni Digong, mga walang silbi
puro epal. Subiri, bias yan, sabi niya. Tulad ng arrest warrant ni Kibuloy, kaya nakapagtago dahil sa kanya. Pabagal-bagal, si Digong pa rin ang amo ng mga amuyong. Walang silbi si Padilla. Bakit di sumapi? Hindi ba sila iiyak tulad ni Bato? Pakitang tao lang yang resign, puro drama. It's about time. Bakit ngayon lang nagsipag-quit? Overdue na. Loren, Amy, JB, etc. Who are they? Trash. Ladies Anita, shout out ah. Have a blessed, fruitful Tuesday po, Sir Roque, to your loving wife and to your loving apo. Mahilig mga gat. At sa lahat ng masugid mo pong sumusubaybay sa masaya na programa mo po. God bless po tayong lahat. God bless, Ladies Anita. Ah. Recto makaraig. Recto makaraig. Oh, welcome to the club. Halos lahat na senador, mga gunggong, mainit ang ulo ni Recto. User, shout out. Tama sir, walang silbi mga senador. Hindi nakakatulong sa gobyerno. Mga senador dapat alisin na silang lahat. Huwag naman si Risa Ontiveros. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Friend, Amy Bingson, sana okay ka lang my friend ha. Sana you're in good condition and in good health ha. And parati kang gabayan ng Panginoon. Sa'yo rin, sa inyo mga friend, no? Dolor Garcia, shout out. Sabi ni friend Shervin, no? Oy, baka ho bukas, medyo pitikin ko na naman yung aking hipag na hanggang ngayon nasa ilalim ng espiritu ng demonyo. Bukas ho. Sabi ni friend Shervin, no? Xerox, nagkita na ho kasi kahapon sa korte na naman yung magkapatid. Oo. Isang napakayaman na swapang at itong kapatid niya na walang kasalanan sa kanya. Bukas ho, pag-usapan. Maganda ho yung kwento ko bukas. Hindi ho kwento true to life story. Di uwian na. Tigilan na yung mga kaguluhang palabas na yan. Ewan ko sa inyo mga yawang lubot. Bahala nga kayo sa mga buhay ninyo. Huwag nga kami, hoy. Sige nga, kung talagang mga atapang-atao kayo, total, resign dapat, mga buwisit. Huwag kayong magpatawa. Iisa lang ang kalbo sa inyo, no? Di kami mga syunga para maniwala sa mga drama ninyong bulok. Chupi, layas kayo lahat dyan. Dapat, mga pesting yawa, hindi na kayo mga nahiya. Ginawa niyong karnabal yung Senado. Dapat nang talagang si-uwian na lang kayo. Mga wala rin lang kayong silbi. Kidnam, may ulo ni Fred Shervin. Ladies Anita, bagay silang magsipag-resign dahil hindi sila naglilingkod sa taong bayan. Ang pakay nila ay para lang sa kaibigan at sariling interes. Kayo ang mga senador at senadora, maliban kay Senadora Risa Ontiveros, ay puro bumaboy sa ating batas at demokrasya na disente. Layas kayong lahat. Maraming papalit sa inyong mga hinduropot na magnanakaw. Chupi kayo dyan. May taulo ni Ladies Anita. Ladies Anita ulit. Ipalit si Chel Jokno, Atty. Luke Espiritu, Engineer Toto Causing, Enzo Recto, Bam Aquino, former Senator Antonio Trillanes, Sunny Trillanes, ang mga Magdalo Group, at maraming gustong pumalit sa kanila. Wala silang kwenta bilang senador. Mga nilupak sila. Ang ganda siguro kung magkakatotoo yan sinabi mong magiging senador, di ba? Ladies Anita ulit, lahat silang nag-resign ay walang kawalan sa taong bayan at sa bansang Pilipinas. Maraming pwedeng pumalit. Totoo. Reynaldo Gonzalez, shout out Ang ganda pala ng record Subiri sa Senado. Alang absent. Ang problema lang, sa issue ng China, Kibuloy, absent-minded naman siya.
Galing mo, ha? Elvira Villanueva, shout out. Abolis na ang Senado, puro kupal kayo. Hindi kasama si Senador Risa, ha? Ladies Anita ulit, oh. Palakpakan tayo mga kababayan. Mga trapo ay mga nag-resign. Salamat naman, may babalik na ang ating disenteng demokrasya. Ipagdiwang natin ang pag-resign nila. Totoo, dapat. Elvira Villanueva ulit, oh. Mga senador, palitan na lang ng barangay tanod. Mas maganda pa. Diba? Mas mura pa siguro. Okay. Ladies Anita ulit, oh. Maraming salamat, my dear friend, sa palaging paalala mo sa aking palagi akong mag-ingat at maging happy ako. Gayon din ikaw dyan stay safe and God bless ka din, my friend. Oh. Si Kalat yung sinasabi ni Ladies Anita. Federico Mandak, shout out. Wala namang magbabago sa mga gawa nila kahit nag-resign sila sa mga committee na hawak nila. Parang balasahan lang yan. Puro sunod-sunuran lang sa amo nila. Hindi para sa taong bayan. Si Senador Risa lang ang may malasakit sa taong bayan. Kahit si Cheese, ang bagong Senate President, puro pabulaklak lang mga talumpati niyan. Pero kaduda-duda rin ang paninindigan niyan. Yun lang. Pares tayo. Pelabot, shout out. Sana all na lang, senador. Resign. Puro pulpul. Maliban kay Senadora Risa Ontiveros. Yun lang ako dyan. Roberto Sayat, Senior Alerto. Si Bato, crybaby, mag-resign ka na rin. Masyado kang bias. Tanggalin lahat ang trapo. Loren, Amy, etc. Cayetano, Robin. Bato, yari ka kay kumpare mong digong. Mga nakakahiya kayong mga sinatong. Wala na kayong mga silbit. Epal pa kayo. Wala na bang mag-volunteer? Sasabunin kayo mga tanga ni Digong dahil wala na siyang mga tuta, Senado. Bato, mag-apply ka kay Charo Santos sa ABS-CBN. Pandrama, maalaala mo kaya, puro iyakan. Nakakatawa ka lang. Walang batong umiiyak, ikaw lang. Saludo ako sa iyo, pati tuloy ako naiiyak. Nagagalit yung asawa ko. Igaya-gaya daw ako sa iyo. God bless, Xerox. Salamat, idol. God bless, Roberto Sayat. Pelabot ulit, oh. Senator Risa Ontiveros lang ang itira. Totoo. Ladies Anita ulit. Maraming salamat po, Sir Roque, sa mga napakagandang issue or topic na tinalakay mo po sa aming lahat. Hanggang hanga sa programa mo po. Good night, Sir Roque, and to your loving wife and cute apo. At sa ating lahat na sumusubaybay sa araw-araw. Sleep well po. Tayong lahat. Have a restful night. Stay safe and God bless po tayong lahat. Bukas na muli. Kita-kits tayo bukas. Roberto Sayat ulit, oh. Congratulations, Miss Heart Evangelista. Mr. Moss, Senador Chis Escudero. You deserve it. Ted, shout out, Ted. Buwayahan talaga ang labanan sa kampo ni Digong nyo. Traiduran at sila ang nagngangab-ngaban. Bundat na ang mga tiyan. Gusto pang lumamon ng lumamon, lalo na si Digonggong. Totoo yan, Ted. Eddie Lim, shout out. Sa tingin ko, ang mga yan ay nagpapaawa lang sa mga taong bayan. Kahit di kayo mag-resign sa committee nyo, di ko talaga kayo iboboto. Totoo. Dapat basta markang China, barkang Digong, putya, di na iniisip yan. Di ba mga boss? Ano ba naman? Kailangan pa bang nag-aral kayo para malaman ninyo na kung ano tama, sino iboboto? Kinawa dyan pa na ewan ko sa inyo. Perda San Juan, Good evening po, Karox. Sa akin pananaw ay pag-iisip at pag-iisip, maaring nakatunog at nakaramdam niyan ilang senador na nag-resign.
na naatasang mga pwesto ay papalitan na sila sa Malacanang dahil hindi umubra ang style nila sa bagong palit na Senate President Chis Escudero, na halos maka Duterte yan, hindi loyal kay BBM. Yung iba namang senador na bumoto kay Escudero ay play safe dahil sa pangambang na pagpasok ng ICC. Iyan po ang ating pananaw. Pwede. Parehas tayo. Ted, sabi ni Ted, sa bagay, merong kalayaan ang bawat isa kung sino ang iboboto nila. Nagtatalo lang ang isip ko, Karoke, kung bakit hindi binoto si Senator Hontiveros at Coco Pimentel si Escudero bilang Senate President, bagkos ibinoto nila si Zubiri. Bumoto ba sila, Ted? Alam ko hindi eh. Parang hindi yata sila bumoto eh. Oo. Ewan ko, mali ako ah. Hindi nila binoto si Chis Escudero. Pero hindi rin sila, parang no comment sila sa nangyaring yun, no? Tuloy natin. Ibig bang sabihin mas ayos si Zubiri bilang Senate President kay Escudero o loyal sila kay Zubiri? Pero malamang trabaho lang ito. Di pwedeng magkamali si Senador Risa Hontiveros. Sila pa rin ang nagsasaayos ng mga wala sa ayos, tulad ni Digong na wala sa ayos pati muka. Ginawa lang ni Senator Hontiveros ang trabaho at magagandang batas sa Senado. Totoo. Ay, Prince Shervin ulit iupo si Picoy, si Morales gawing Senate President, si Suklay Bigote, o diba ang saya-saya? Mga kapatid, dapat kain-kain pa ng kamote at kalabasa para maayos-ayos na hangin ang masagap ng mga utak na binubukbuk na. Pwede, mga buisit, mga leche, may itulog. Kala nyo naman nasindak at natakot kami sa magre-resign na dramang bulok na palabas. Ay, mga Kurimaw, mga style nyo bulok. Pwede, sino ba tinakotin nyo kung magsipag-resign at magsilayas na kayo dyan, ha? Wala naman kayong mga silbi. Meron ba? Wala nga. Puro mga hearing kuno. Totoo lang, mga hearing aid na talaga mga kailangan ninyo, mga buwisit. Kasi kahit anong sigaw ng taong bayan sa inyo, puro kayong mga bingi. Wala kayong maririnig. Puro kampihan at samahang walang umay. Umay lang palaging nasusunod. Paghimod sa tumbong ng Supremo ninyo, walang maayos na batas na susunod. Kaya kayo naandyan para sa bayan, hindi para sa bayad at kaba ng bayan. Totoo, mga leche. O ano pa ang ginagawa nung naiwan? Bakit yung mga bobo sa Ropor nagpaiwan at nanahimik lang? Di ba dapat sama-sama together, walang iwanan? Kala mo naman totoong magsisipag-resign ang mga yan, ang mga yawa. Sino niloloko nyo? Kami? Huwag na toy, oy. Sarap ninyo talagang pagkukutusan at hambalusin ng mga nguso ninyo. Pinakikirot nyo na lang lalo ang rayuma ko. Mga damontres kayo. Kayo nga magsiayos at magsitino bago pa ako tupakin. Impong ba siyang lalayas na bumuna? Mga buwisit. Ay, hindi na ulo mo. Ha? Mga Kurimaw na Indoropot, magsilayas na kayong lahat. Diyan, parang awa nyo na. Kinam. Ay, po. Eto. Testenko. Welcome to the club. Si Bato kaya pala naiyak. Nahihiya dahil traidor din pala. O, yun nga. Sumagot si Ted, Kaya daw naiyak si Bato dahil may bumato ng lata ng sardinas. Tinamaan sa ulong kalbo. Kaya kita mo, sa sulok pa na yung hipo sa tuktok niya. Sabi ni Ted, kaya daw naiyak si Bato dahil may bumato
ng lata ng sardinas na tumama sa ulo niyang kalbo. Kaya, nabasa ko na to. Perda San Juan, shout out Karox, sana mapansin ni BBM na gumagawa si Senador Risa Ontiveros sa Senado nagtatrabaho ng tama sa mga problema ng ating bayan. Sa totoo lang, malaki nang naitutulong ni Senador Risa Ontiveros dito sa administrasyon nito si Bongbong. Totoo pero yun pa rin. ICC, magkakaalaman na talaga dyan. Walang iba Pag hindi nakiki-operate itong administrasyon ni Bongbong, tabla. Lato yung away-away na yan, drama. 101%, di ba? Tuloy natin kay Ferdinand San Juan. Kahit na siya ay hindi niya kaalyado, si Senator Risa Ontiveros ang tumatayong magandang imahe ng Senado. Magandang imahen rin ito sa kasalukuyang administrasyon Marcos sa ginagawa ni Risa Ontiveros. Samantalang yung ibang mga senador ay puro kontra sa ikabubuti ng bayan, makapili sa bayan. Totoo, Testing ko ulit Si Amy Marcos dapat mag-resign dahil hindi siya effective sa committee niya. Posible yan, test. Test ulit Si Bato, Go, at Robin dapat resign na sa pagkasenador. Totoo. Alberto Olaer, shout out Karoke, mag-resign na silang lahat pagkasenador. Huwag silang si number 1 Senator Robin Padilla para turuan lang batas ni Attorney Dibayan at Attorney Claire Castro para maging honorable senator, para hindi ka naging Senador disposable Robin Padilla. Sa opinion ko lang, Karoke, pares tayo. Kalat ni Baya ulit Ted ulit napakakalbobobo talaga nitong si Bato. Sa kabila ng mga reklamo sa PIDEA, hearing niya ay ipagpapatuloy pa rin daw niya sa kanyang hearing sa Senado dahil sabi daw sa kanya ni Tolentino at Bongo ay hindi siya dahilan kung bakit natanggal si Zubiri sa pagka-Senate President. Naintindihan ba ni Batong lutang sa tubig ang kanyang sinasabi? Pero ang tanong, payagan kaya siya ni Escudero maghanda ng maraming popcorn? Totoo yan, Ted. Pinoy abroad, welcome to the club. Sino na ngayon hahawak ng komite ni Risa at kay Gatchalian? Dahil pag alis niyong dalawa, baka hindi matuloy ang pagdinig ni Mayora Go. Hindi, hintayin natin, di ba, friend? Sammy AJ, shout out Karoke. Buti si Baton hindi nag-resign, Nag-resign ba yan? Ay nako, Esma Kise, shout out. Good evening, Sir Roque. Sayang lang ang pensweldo natin dyan sa mga senador na yan. All of them are not for their self-interest lang. Si Honorable Risa lang ang nagmamahal sa ating bansa. Totoo, Esma Kise, shout out. Johnny Bigud, shout out. Gandang gabi, Roque. Sa dami ng mga binasa mo, may parehas ako sa mga comment. Mag-resign na lang sila sa pagkasenador, hindi lang sa komite. Tsaka dapat mag-resign na rin sila Bato, Robin Go, Tolentino Amy, Jinggoy, puro lang sila forma at dada na walang katuturan. Sang-ayon din ako sa iyo. Rolando Gutay, shout out. Sa leadership ni Zubiri, napaka-pangit ng mga hearing, masyadong bastusan, parang hindi mga professional. Sana yan na mabago sa ngayon sa panahon ni Cheese, di ba? Federico Mandaco. Yung pagboto ng mga tao ni Digong sa pagkatanggal ni Zubiri ay para sa political survival nila kasi tatakbo uli sila sa eleksyon. Kailangan nila ang pondo, kaya kahit laban sa loob nila, lalo si Bato, ay nilaglag nila si Zubiri. Sabi nga ni Sara,
There is no permanent friends in politics, only permanent interest, ha? Pero kampi-kampi pa rin yung mga yan sa huli. Kukumpas uli si Tatay Diggs nila. Totoo. Ha? Jun Lagon, my friend, shout out, ha? Eman Escalona-Nak, shout out. Adorasyon Di Maranan, Mirna Regalado, shout out sa inyo mga friend, ha? Pedes Delgado, Ida Pedes, Dayang, shout out. Jack Rose Carlson, shout out. Tanggalin na ang Senado, isama si Sara Mau. Totoo. Shirley Jaser, shout out. Mas matutuwa ang mga mamayang Pilipino kung aalis kayo dyan sa Senado. Si Senadora Risa Ontiveros lang ang totoong nagserbisyo sa mamayan. Kakasawa na kayo dyan. Ilang kayo dyan, Senador? 24. Sayang lang ipinapasahod sa inyo dyan. Yung sweldo ninyo dyan, itulong na lang sa mga dukha. Mababawasan pa ang mahirap kung wala kayo. Totoo yan, Shirley. Ha? Lalo to si Kimo. Nak ng kamote. Yan ang mga sayang. Kimo. Robin pa. Kimo. To si mga artista. Si Lito Lapid. O yan mga yan. Sayang sweldo yan. Bato. Puro sayang yan. Bongo. Shirley J. Siralito. Nabalahura lang naman ang Senado sa tuluyan ng maging presidente si Duterte. Kaya hanggang ngayon, puro kahihiyan na lang nangyayari dyan. Puro pangsariling interes. Isara na lang ang Senado. Walang silbi. Sayang ang pinasisweldo sa mga yan. Gandang gayo po, Karoke. Kahit mainit pulo namin sa mga trapo dyan sa Senado. Oo. Librado Ludovico, shout out, ha. Bakit ngayon lang ninyo ginawang mag-resign? Ang tagal naman, sa totoo lang. Dapat noon ninyo pa ginawa. Maraming palamon ng bayan sa wala silbing nagbubutas lang ng upuan. Totoo yan, Librado. David Alin Mendoza, shout out. Karoke, good evening po. Ang hinihintay ko pong mag-resign ay si Boy Sile. Sama na si Pinuno, Budots, Bongo at Bato. Puro wala namang pakinabang ang bayan sa mga yan. Totoo yan, David. Kalat niyo. Basta kabayo ay bagay sa Senado. Patay tayo dyan. Shout out, Akira Milos. May you have a great day. Ingat at magpakabait ka palagi. Hindi mo nakakausap. Shout out, Akira. Carlito San Juan. Welcome to the club, Carlito. Sana yung mga senador na nagsipag-resign, wala na rin dapat na sweldo para makatulong sa sambayan ng Pilipino. Tama yan, Carlito. Good morning, Karoke. Wala nang patumpik-tumpik. Paluin mo todo, Karoke. Kalat na talaga. Kalat na naman, oh. Oo naman. Dapat lang mag-resign na mga ungas. Mga ungas na yan at abolish na ang posisyon sa pagkasenador. Dagdag gastos lang ang mga yan at wala nang kwenta at silbi ang institusyon na yan. Pati ang Kongreso, isara na at ibenta na rin sa pareho nilang mga ungas. Ang dalawang institusyon na yan, ibenta na lang ang gusali ng Senado at Kongreso at gawing mall at park area at mall at park para may pasyalan pa tayo. Patay tayo dyan, kalat niya. Pwede kaya yun? User, shout out. Mag-ingat dyan si BBM sa galaw ng mga yan. Marami ang bigla ng mga senador na mangyan. Tandaan natin, bansa nga natin ipinagkalulo. Siya pa. Totoo, user. 3JC Hope, shout out. Brother Elias Ischo, shout out. Sabi ni 3JC Hope. Sabi ko naman, Sir Rox, na si BBM hindi yan hangal. Alam na alam niya ang gagawin niya dyan sa mga DDS at sa bossing nila. Playing dumb lang si BBM pero
tuso rin yan. Hindi papayag si First Lady Lisa na matulog uli sa banig, nasa konsyon niya sila. Totoo. Sana totoo ang... Pero mukhang nagagayumay sa ngiti ni Fiona ha. Tuloy natin. Alam mo, Sir Rox, laking panghinayang ni Diggs at si Sara sa pinakawalan pa nila ang opportunity na sila na sana ang naghahari sa Pinas. Hanggang gusto nila kung sinunod ni Sara ang utos ng tatay niya na kumandidato sa pagkapangulo last election. Mahihirapan, friend 3J Siop eh. Nakakamada na nga eh. Naikamada eh. It's too late na hero na para baguhin ang kamada. Para sa akin kung naglaban silang dalawa, malamang si BP Lenny ang Pangulo. Kasi yung kamada masisira na eh. Dating tapos na eh. Kaya nga nagulat yung TN Trio eh. Sila Ordonio, saan kinuha yung boto na ganun kalaki sa loob ng isang oras? Di ba? Tuloy natin kay PJ Siopo. Hanggang gusto nila kung sinunod ni sa tatay niya kumanda sa pagkapangulo last election. Kahit pa-candidate din si BBM, nasa pwesto si Diggs para paandarin niya ang makinarya niya. Di sana sila ang mga hari at reyna sa Pinas ngayon. Pero God is good all the time. And all the time, God is good. Hindi hinayaan ng Diyos mangyari yun. Totoo yan, friend, ha? Sana, ha? User ulit, mag-ingat niya si BBM sa galaw ng marami ang bilang ng mga senador na yan. Tandaan natin. Pasa ko na pala yun. Reynaldo Gonzales, masasabi ko lang, hindi lang mga senador dapat mag-resign. Lahat ng makachina pag sisibakin na. Kaya nga eh. Elizabeth Iscare, shout out. Good morning, Sir Rox. Okay lang yung mga senador na mag-resign dyan kasi marami naman dyan mga walang kwenta. Totoo. Elizabeth Iscare ulit Hindi naman pwedeng tanggalin yung Senado. Yung mga walang kwenta lang ang Maka Duterte at Pro China ang dapat mawala dyan. Lalo na yung tagapagtanggol ng mga demonyo. Patay tayo dyan. Totoo. Elizabeth Iscare ulit. Isa pa, Sir Rox. Ang masasabi ko dyan sa mga nag-resign na yan, ipinakikita nila na di sila pabor sa pag-resign ni Subiri, kaya sumabay sila sa pag-resign nito. Parang nagmamayabang pa sila at pinapakita nila sa totoo nilang kulay. Di sila bagay dyan. Akala siguro nila maapektuhan nila ang taong bayan. Marami nga sa aming natutuwa. Di sila kawalan. Di ba, Sir Rox? Sinabi mo pa. Maski yung Senado, hindi mo kawalan yan. Tumakbo nga yan ng panahon ng Marcelo, di ba? Walang Senado, walang Kongreso, walang eleksyon. Paulit-ulit. Kung naging maganda lang sana. Oo. Napakaganda ng Pilipinas. Tuloy-tuloy, di ba? Yung palakad. Wala eh. Marami rin kasing ninakaw. Bilyon-bilyon, di ba? Mga pre. Hanggang ngayon nga, di ba? Pero gaya sabi ko, nung nawala si Marcos, people power ka ako, mas lalong magkakalil-chile-chito. Kasi babalik na naman Senado, Kongreso. Lalong mas marami. Hindi kagaya ng panahon ng Marcelo, isa lang magnanakaw. At yung kronis lang niya na eto, iba eh. Sandamukal, halos lahat itong mga nakaupo na ito eh. Puro sweldo lang nito. Eleksyon, magkano ang ginagastos? Bilyon. Kaya malaki tipid ng panahon ni Marcos kung tutusin mo eh. Pero yun nga, hindi na patakbo na maayos. Kaya nga sabi ko, kung magkakaroon ng Marcelo, dapat ang mga mumuno na. Yung matitinong mga militar. Hindi yun silang hawak ng mga politiko. Militar na nga hawak sa bansang Pilipinas. Diba? Yung matino Yung matino. Wala nang mga lahat militar.
Hirap talaga ng Pilipinas, no, mga friend. Kaya iba sasabi, mahirap eh. Cassandra Daisy, shout out. Si Rox, ang relationship ni Marcos Ochoa ay super close to be business partner. Nakakataas ng balahibo na matindi ang koneksyon nila. We deserve kung ano ang nangyayari sa atin. Lahat kasi kulang pa rin sa common sense. Sa sobra ng bait ng mga Aquino, dapat idinagdad sa konstitusyon na hindi na pwedeng tumakbo ang mga Marcoses sa anumang pwesto sa gobyerno tulad ng ginawa ng Germany kay Hitler at lahat ng supporter niya. Kaya Germany ay mayaman na bansa. God give us clues, but we do not listen. Dinipensahan pa Pinas malayo sa umaga. Dusa muna tayo. Totoo yan, Cassandra Daisy. Ha? Marilo Pabianak, shout out ha. Good day po tayo at sa mga ka-warriors. Marami pong nagka-interest kasi sa title po, nagbitiw sa pwesto. Pero nagbitiw sila sa pwesto nila bilang committee. Now, may new leadership. Nawa po'y makaasa tayo ng mga tapat na paglilingkod sa mga Pilipino. Nakilala po natin ang mga kulay nila as self-interest. Yan po ang napahayag ng loyalty kay Senador Zubiri. God bless the Philippines. Amen. God bless, Marilo Pabian. 3J show ulit to. Hello, Sir Rox. Long time no comment ako. Tawa-tawa. Busy ang lola mo eh. Eto, busy pa rin ng konti pero syempre, comment din ako sa vlog mo. Daming ganap dito. Daming ganap. Di ko alam sinong unahin ko. Itong Senate hearing kanina ni Risa Contiveros kay Alice in Wonderland Goo. Sukol na nga eh. Pumapalag pa. Totoo. Con woman nga siya eh. Oo eh. Pero to 3J show pa. Pag yan si Goo, hindi pa pinalaya sa Pilipinas, hindi ko na rin alam kung gaano kalakas ang nasa likod niyan. No? Bukong-buko na eh. Oo. Na talagang ano yan, pawala eh. Oo. Magsang oras tayo, friend. Sabi ni Sir Rox, ito naman mga senador na nag-resign, siyempre may dahilan at yung kanilang mga dahilan hindi naman talaga yun ang dahilan. Basta meron ibang dahilan at hindi ito pabor sa kanila. Itong si Zubiri talaga namang prodigong yan. Kaso, naabuso ni Bato ang hearing niya dyan kay Morales. Nadamay tuloy si Zubiri. At katawa-tawa pa rin si Rox. Nilaglag naman siya ni Bato. Ay, nga naman si Rox. Sila rin ang naglalaglagan. Bahala sila. Totoo. Si Bato, oo. Bato. Ay, Bato. Ang putik yan, oh. Ha? 3J show po ito. Si Rox, may kasabihan nga, di ba? Less talk, less mistake. Itong si Alice in Wonderland akala niya talaga nasa Wonderland siya at kaya niyang paikutin ang mga tao. Yun ang nakakaalam niya Magpa-interview ka ba naman kay Karen Davila? Siyempre, pinanood yan ng mga senador. At malamang sa alamang may maibubulgar ka. Nangwento pa kasi upang ABS-CBN teleserye ay tuloy lalo siyang nabukingking. Nanay niya 3 beses ikinasal sa tatay niya at may 2 pa siyang kapatid. Isang tatay at isang nanay. Kaya nga lalong nagkabuko-buko yung gago Pero handa siyang ipagtanggol ng mga taga-Banban hanggang sa mga ita sa Banban. Inalagaan niya ang todo mukhang nag-aral kaya kay Kibulo ito. 3J show po ito. Alam mo, Sir Rox, talagang tanim spite itong Alice na ito. Bata pa lang siya
She was trained already, kaya ang buhay niya buhay ng isang spy. Kahit saan mong anggulo tingnan, spy talaga. Biruin mo si Rox, out of nowhere, naging mayor, kahit pa tinulungan siya ng mga kaibigan niya sa eleksyon. Napaka-imposibleng manalo siya sa pagka-mayor. Dahil she was an unknown pelas. Napapa-English tuloy ako. Kaya siya nanalo dahil tanim nga siya. She was placed in that position by someone. Bahala ka na, Xerox, kung sino bang someone na yan. Totoo, alam ko. Your guess is as good as mine, my friend. 3JC ulit to. O ngayon, itong si Kimo, jump ship din siya sa kampo ni BBM. At na nilalait niya na sobra daw atapang-atao sa China. Kesyo natatapangan nga raw siya kay BBM. Bakit naamoy na ba ni Kimo na nalalapit ng arrest warrant ng kanyang bossing? Asking lang po. Totoo. Basta Kimo, panindigan mo yung sinabi mo. Sasama ka, ha? Hindi ka naman kabawasan sa Senado. Lalong hindi ka karagdagan. Oy, mission accomplished mga boss. Mga friend. Hanggang bukas po muli. Good night po. God bless. Dasal. No? Ay, nako, Pilipinas. Kung meron lang way, lilipat na po ako sa Vietnam. Kaso wala naman tayong panlipat. God bless mga boss. Good night.